di ba? Tapos nag-boarding house, naging tambay. O, sa UCLM kasi ako, is University Lapu-Lapu Mandawi, yun yung school ko sa college. So, syempre, yung yung course ko, wag natin pag-usapan. Kasi business pa rin yun. Kumbaga, yun ang kinuha kong kurso kasi akala ko, yun ang pinakamadali. Hindi ko alam, nandun pala ang pinakamahirap. Lahat-lahat na, accountancy, finance, nandun na. So, parang sabi ko, parang na-prank ako sa kinuha kong kurso So, alam mo yung ganun. So, tumigil ako ng 1 taon. Yun ang nangyari, nagbakasyon. So, sabi ng mama ko, bakit ka mag-i-stay lang dyan? Punta ka na Manila. Ano gawin ko sa Manila? Walang, di ba? Ayun gagawin ko doon. Dami pa namang snatcher doon. Di ba? Anong nasa isip pag Manila? Snatcher. Ano pa? Magulo. Squatter. Tama. So, parang sa isip ko, ayoko talaga. Takot talaga ako. So, wala. Siyempre, dahil si mama, wala, nag-usap na sila ng sponsor ko. Kilala si Aplan Karen? Karen Saura, kilala nyo yan? O, yan yung pinagkamalan kong scammer. O, galit na galit ako sa taong yan. Bakit? Yung pera ni mama, bago dumaan sa panganay, dadaan muna kay Aplan Karen. Naintindihan nyo ba? So, ang text ko, di ba text pa dati? Wala akong Facebook dati, text lang talaga. Ite-text yun, sabi ka, hello po ma'am, kailan mo isi-send ang pera ni mama? O, ko yun allowance ko yun Naka 4 cent na ako niyan. O, unlimited text kasi ako Si Aplan Karen, syempre, anong gising ng mga negosyante? Anong gising? 4 p.m. Ang remittance, anong oras ang cut-off? 5 p.m. Sa tingin nyo, makiklaim ko pa? Hindi na, galit na galit talaga ako. Sabi, ano ba yung, mo ma? Offline na yan. Ang sabi ko, inaway ko talaga yan si mama. Sabi ko, multo ba yan? Hapon na nagigising? Hindi na normal yan. Scammer talaga yan Sabi ko talaga, hindi talaga ako naniwala, totoo. Tapos nagawa ko ng Facebook, ginawa na akong kaklase ko. Sabi may Facebook na ako, ayun na. Pinasok na ako sa GC lahat-lahat. Panay din ako left. Papasok ako, left ako. Naintindihan ba? Sino man, di ba may mga GC? As anak na sa FW, gusto ipagyabang ni mama, namimber yung anak niya na panganay, na mahal niya. Wala, may pagkademonyo, lip ako sa GC. Di ba, ganon Di ba? Mag-selfie ka. Selfie ako. Selfie pa. After ko matapos ako mag-selfie, lip na ako di ba, ganon lang. Kumbaga, wala nagbibigay allowance Tama. Kung ikaw, binibigyan ng allowance sa nanay, susundin. Kapal naman ang mukha mo, di ka sumunod. Pinapalamon ka na nga lang. Diba? So, ang nangyari po talaga, ayoko talaga. Ito na, nagtambay lang, diba? Wala na, puro na ako tambay, tulog, gala. Sabi ng mama ko, may ticket ka na. Ayun na. Alam niya buong pangalan ko alam niya edad ko alam niya birthday ko Wala akong nangyari. Alam mo, ngayon niya sinabi, 4 days na lang, flight ko na pa Manila. Gusto niyo yun? Alam mo yung gano'n? Sabi ko, hala, anong dadalhin ko? Anong gagawin ko? Alam mo yung gano'n? Alam niya anong dala ko. Manila lang Cebu, Manila. Alam niya anong dala ko? Maleta. Di ba? Para talaga mag-abroad, no? Yung maleta ng mama ko, yun ang dala ko. Di ba? So, na-imagine ba yung mukha ko? Ang dala ko lang, 5 damit, 5 short, 5 lang talaga na partner. Tapos yung chinilas ko, alam niyo, islander na sobrang laki. Yung pag sinapak sa'yo, kiyapan ka, alam mo, may matay. Yun ang dala ko. Tapos isang rubber shoes. Sa tingin niyo, business ang pupuntahan? Ang usapan, magbabakasyon lang. Yun lang ang usapan. Pupunta raw kami ng, Tagaytay. O sino nakapunta ng Tagaytay? Taas ang kamay. Pag inisip mong Tagaytay, anong unang naiisip mo? Beach? Parang hindi ko man naisip. Malamig. Diba? Pag Tagaytay, malamig. Maganda. Tama. Kumbaga, tourist spot. Tama. As galing sa Cebu, ignorante, taga-bukid. Diba? Sasakay ng eroplano, ano naiisip mo? Tama? So ito na, sumakay na ako ng eroplano. May paiyak-iyak pa ako nalalaman. Umiyak talaga. Umiyak ako kasi sabi ko, hala, may ticket ako papunta. Wala pala akong ticket pa uwi. Kailan ako uuwi? Para alam mo yun, nasa impaba. Sabi ko, pag ito talaga patay talaga. Hindi, pag sa tubig, hindi ako marunong lumangoy. Patay talaga yan. Wala talaga to. Nabigla ako, after mga ilang minuto, nasa Manila na. Parang napahiya tuloy ako. Sabi ko, ang bilis lang pala, nakakahiya. Alam mo, mugto yung mata mo. So, ang ginawa ko naman, pagbaba, pag ganun-ganun pa sa Sabi ko, saan kaya ang CR nila? Kasi ayaw ko mag-CR sa aeroplano Kasi baka yung ihi ko lumusot sa baba di ba?
Sabi ko, saan kayo yung CR? Pag ganun pa ako, saan kayo yung CR? Nag-CR mo na ako, syempre nagilamos, di ba? Nakakahiya naman na nakita ka ng pinagkapalan mo scammer na mugto yung mata mo, di ba? Totoo, para sa akin, scammer pala yan, self-scammer. Pagdating ko, ako nagsasabi sa inyo, ayun na, Terminal 4. Eh, di ba ang Terminal 4, maliit lang yan? Tama? Wala yung waiting area, doon yung sa kabila tama? Paglabas ko, labas ako, may dalawang malaki ang mata. Pumasok talaga. Sabi ko, ito na ba yun? Ito ba yung scammer? Ito ba siya? Ito ba si Karen? Ano ba yung ganon? Mga mugto ang mata, alas 7 ng umaga Ang alas 7 ng umaga, anong oras yun? Tulog time na natin yun. Tama? So kumbaga, antok na sila abs Karen. Sinundo pa ako. Eh syempre, mahal na mahal ako ni mama, di ba? At susunuin mo talaga yung anak ko kasi baka mawala. Di ba? Pasundo na lang first, pasuyo na lang ako. So syempre, yung kapatid niya sa Plencati, sila nagsundo sa akin. Ayun na, picture. Ang baduy, hindi ko makalimutan yung pagbumuka ko dun. Kung titingnan ko, parang ang sarap sunugin Alam mo yun? Para ako alam niyo yung waiting? Alam mo magsisingil ang waiting? Anong number mo? Anong number mo? Ganon yung forma ko, naka-jacket na may pa, pa, stripes. Tapos ang buhok, mahaba kasi buhok ko. Girl, man ako dati. Mahaba buhok ko. Ganyan, Girl. Tapos yung bag ko, yung maliit lang, yung pang-waiting talaga. Yun yung picture. Inosente. So, nangyari, expected ko, pupunta na kami ng doon na kami pupunta sa yung squatter. Bigla ko, parang ang layo na. Yun pala, doon kami titira sa kondo. Wag kayo, kondo. Doon pa nakatira ang mga artista. O, di ba? Ang daming artista nakikita ko doon araw-araw. Kasi nakita ko, hindi man mga manul yung mga tao doon. May artista, titingnan lang. Ako kasi titingin lang din ako. Feeling din. Alam mo, gusto mo picture pero wala kang cellphone. Di ba mga ganun? Hoy, nung unang start ko dito, wala akong cellphone. O sino dito nagmarketer, walang cellphone? Taas ang kamay. O buti pa kayo. May cellphone, ako wala. Iwan ko, pinaglihi ata ako sa sakir Sinakir ko yung cellphone ko habang tulog Sabi ko, di ba? Di ba sag? Di ba? Di wala akong cellphone. Tama? So, anong nangyari po talaga? Bakit ako pumunta ng Manila? Hindi dahil para mag-business. Again, hindi para dahil mag-business. Magbakasyon lang. Pero may isa pa akong plano. May isa pa akong mission Ang mission ko, mahuli ko talaga na scammer talaga siya Makahanap ako ng ebidensya ba? Ganun talaga yung ko wala. Si Abs Karen matalino. Mas matalino pa pala sa akin. Sabi ko, Abs, wala na akong shampoo. Di ba mga ganun mga marketer, tama? Abs, wala na akong shampoo, wala na akong sabon. Si Abs Karen, hindi mahilig maglagay na agad ba ng grocery. Punta ka kunin mo yung bag ko. Ayun na. Kuha ka doon ng pambili. Pag open ko ng bag niya, limpak-limpak ang kapirahan. Tigi 1,000. Hindi ko na mabilang Sabi ko, lang yata, mayaman pala to. Alam mo sa isip ko, mayaman pala to, hindi pala to scammer. Alam mo, parang na ako, kumbaga, nabe-brainwash. Hindi ko alam, pambiling package pala yun. Akala ko pera niya. Pero dahil totoo yan. Isa pa sa Winebs, Karen, yung bag niya, nandyan lang yan. Ang pera, nandyan lang yan. Kumbaga, nandyan lang yan. So, ikaw, ano may isip mo? Diba? Mayaman. Tama. So, yung duda ko, pa konti-konti, nawawala. Naintindihan ba? So, ngayon, ito pa. Ito na. Diba, 7 a.m.? Pagdating ko, tulog lahat. Ang ganda ng kundo, diba? Maaliwalas, elevator. Yun na, sabi ko, grabe, ang lamig naman, ang bango. Pagpasok ng bahay, ano nangyari? Ang dilim. May natutulog. Hindi ko alam anong posisyon nila. May nakaganito, may nakaganyan. Ang dami. Sardinas. Alam mo, parang pagpasok ko, gusto mong umatras. Papasok pa ba ako? Saan ako banda higa? Ang ginawa ko, magdamag, nakaupo ako dun sa higaan. Pag galing ka probinsya, pag sinabing 7 a.m., gising o tulog? Dapat ka kain na Gutom na po ako. Sabi na, Karen, gutom ka? Baby, hindi po, okay lang. Sabihin mo na pag gutom ka. Ay, hindi po, okay lang. Busog pa po ako. Pero gutom na talaga ako. Kasi expected ko, baka maya-maya, magising na, mga 9 a.m. 4 p.m. na? Kakagising pa lang? Ito na, 4 p.m. Ay, kakain na siguro to. Alam mo anong ginawa? Hala, naglinis pa, nag-general cleaning pa. Sabi ko, hala, anong oras pala to sila? Mamatay na ako. Wala na nga akong pangumagahan, wala pang tanghalian, wala pang dinner. Mamamatay talaga.
Alam mo yung gusto mo magsumbong kay mama mo kasi wala ka cellphone, wala ka wifi? Ano nga lang? Di tahimik ka lang nun sa gilid. Tama? Ito na. Sabi sa akin, maligo ka na. O ligo na, naligo na, fresh na lahat. Akala ko, pupunta kami ng mall para kakain. Sus, pumunta mo kami ng office. Ay, office! Ito na, picture na daw. Namigay ng limpak-limpak na salapi. Tigi 1,000 pinamigay. Ako, ay, para nawala yung gutom ko. Sabi ko, pera. Di ba? Picture. Na, pamilyar? Di ba? Na-try niyo ba? Binigyan kayo ng pera. Akala mo sa'yo na. Sa isip ko, ay, may pang-welcome pala dito. Pang-welcome. Sabi ko, ay, may pang-welcome pala sa mga bagong dating. O, picture na picture. Pag ganun pa. Dala ko pa yung ano ko, yung bag ko na pang-waiting. Talaga, nandun talaga eh. Pag mag ano kay Kap Karen, nandun yung mga picture. Yung sapatos ko naman, sapatos Kap Karen. Wala, alangan mag-islander ako. Diba? Bawal man hindi magsapatos. Yung sapatos Kap Karen, ang laki. Nilagyan ko pa ng papel. Alam mo yung maglakad ka, parang ang ano, mahuhulog eh. Ang julugs talaga. Ang julugs ko talaga. Ngayon na, o pag picture, expected mo na, pasok mo sa bag mo, eh, bag na ako, naka-ready. Kinuha man. Sabi ko, ba't kinuha nga? Ano para to? Ano to? Picture, ano to? Ano mga sinungaling to mga to ah? Ay nga, yun pala, pambiling package. O, di ba? So yun na. After that, akala ko, baba na tayo. My God! May minute up kami, OFW, sabi, ay, leader ng mama mo yun. Sa isip ko, pakialam ko sa leader ng mama ko na. Alam mo yun na ba? Gutom na ako eh, sa tingin mo. Di ba? Sa tingin mo, makakausap mo ba na matino yung gutom? Kaya nga sabi ko sa'yo, kumain kayo eh. Magmumukha akong tanga sa harap niyo eh, pag di kayo kumain eh. Tama? Alam mo yung nakakatawa na, pero di ka pa rin tumatawa, tingnan mo yung katabi mo. Kanina pa ako nagpapatawa, pero siya, alam mo, halatang gutom eh. Next time ha, huwag kayong pumunta dito, hindi na makain ha. Nagmumukhang tanga sa harap dito eh. Yun nga, pinapatawa ko lang kayo, kasi mabilis na yung presentation ko eh, naintindihan ba? So yun na, anong nangyari? I was 18 years old that time. Tanongin nyo, ilang taon ako ngayon? Ilang taon na ako? Ay, grabe, thank you, 25. Ano na ako ngayon, 28? 10 years na ako dito. Imagine mo dating negative, kupal-kupal ng pagmumuka. Diba? Parang antigas na hindi mo talaga mapapositive. Pero umabot ng 10 years. Bakit ako umabot ng 10 years? Ikaw ba naman travel kahit saan, di ba? Ilang beses na pabalik-balik sa Boracay, ilang beses na pa-travel sa Hong Kong, ilang beses na mag-travel dito sa Pilipinas, nalibot na. Palapakan nyo naman yan. I'm proud to say, isang anak ng FW, dating palamunin, dating makapalang mukha, taga-upos ng sahod ng mama ko, pero ngayon, ni piso wala na. Wala na akong natatanggap doon. Ibig sabihin, dahil sa negosyong pinasok ko na binigay ng mama ko, di ba, binigay ako ng puhunan, ngayon, ito na bubuhay sa akin. Di ba? So alam ko, sa mga nanonood dyan, yan din ang gusto nila sa mga anak nila. Totoo, kaya lang naman nila natitiis kasi mahal nila eh. Tama. Kasi sa totoo lang, comfort zone kasi yan, na may nagsusupport sa'yo. Tama, sa tingin mo, kikita ka ba kung may nagsusupport sa'yo? Wala no? Eh ikaw ngayon ang marketer, sa tingin mo, mabilis ba ang blessing? Matagal. Bakit kaya? Kasi nasa comfort zone ka pa. Tama no? Pero tingnan mo, pag 5 months ka na, 6 months ka na, babahain ka ng blessing. Bakit? Kasi patapos na ang sponsorship mo. Doon yan babahain. Tama. Kaya ikaw ngayon, na ilang months na, nakakapasok pa lang na marketer, huwag ka paghinaan ng loob. Kasi bakit? Marami lang binibigay sa'yo na challenge, na lesson, na pag natuto ka, kikita ka talaga. Naiintindihan ba? So yun na, 3 years na tayo sa Tao Elevate, no? O, part na rin po ako ng Millionaires Club ng Tao Elevate. Palakpakan nyo naman yan. Di ba? Again, isa ako sa patunay na hindi lahat ng palamunin, walang time na magbago. May time pa yan. Totoo yan, bigyan mo lang ng kunting panahon yan at pasensya, magbabago din yan. Kasi naniniwala ako, yung black sheep ngayon, yan yung magiging mayaman sa pamilya nyo. Naniniwala kayo doon? Yan. So start na tayo. Kung kanina, yung pinag-usapan, product. Ginagamit ang product? Diba? Yes ka pa, yung mukha kang walang kain dyan. Yung mukha mo napaka-dry. Diba? So dapat, diba, sabi nila, kung may produkto tayo, dapat ginagamit natin yan. Tama?
Kasi bakit? Puyat ba tayo palagi? Puyat tayo palagi? So anong kailangan ng katawan natin? Hindi lang pagkain, kundi food supplement. Again po, para makorek lang po, marami kasi ako naririnig, gamot, gamot, gamot. Hindi po to gamot. Food supplement. Magkaiba po ang gamot sa food supplement. Maliwanag po ba? Yan. So ngayon, pag ikaw hindi ka mag-take ng food supplement, tapos lagi ka nagpupuyat, ano mangyayari sa'yo? Okay pa ba yung katawan mo? Healthy pa ba yung body mo? So ikaw, pag nagkasakit ka sa hub, pag nagkasakit ka dyan sa abroad, anong magiging apekto? Yung trabaho mo. Tama-tama. Hindi ka makagalaw. Tama. O ikaw, nung nagkasakit ka sa hub, nakahataw ka ba? Hindi. O ikaw, nung nandyan ka sa abroad, diba? Overwork ka. Hindi ka nag-food supplement. Ano nangyari? Nakahiga ka lang. Tama-tama. Or worse, na ospital. So ito pa, pag wala kang kita, sinong pinaka maapektuhan? Diba? Yung kita mo, hindi ka na kumikita. Tama-tama? Wala kang hataw eh. Wala kang trabaho eh. Wala kang kita, wala kang income. O pag wala kang kita, wala kang income, sino ang next maapektuhan? Family mo. Diba? Kaya ka humahataw ngayon para sa family? Tama-tama. Diba? Yung sa abroad, bakit sila diba? Bakit sila nagtatrabaho sa abroad? Kasi may sahod. Ang sahod ipapadala sa pamilya. So ang tanong, pag ikaw na ospital, pag ikaw walang trabaho, may sahod ka pa? Wala. So wala kang mapapadala sa pamilya. Or worse, 'di ba? Ang katawan kasi natin, yan yung makakatulong sa atin para matupad natin yung pangarap natin. Ang tanong, may pangarap ka ba? May pangarap ka ba? Ano mga pangarap mo? Anong pangarap mo? Ano? Siya? Kaya di kayo mayaman, kaya wala kang piin kasi siya pinapangarap mo, tapos siya iba pangarap niya. Di ba? So ano yung unang gusto nyo? House and lot. O magkano? Ano 1K? Paghalataan kayo ha? O sabihin na natin 5 million. Diba? Kasi sa maliit pa nga lang na kubo, 1 milyon na eh. Tama, pamilyar? So sabihin natin may pangarap ka, house and lot, 5 million. O ano pang next pangarap nyo? Ano pang naiisip nyo? Cars. O kotse. Ako kasi hindi ko pinapangarap talaga ang cars, pero pag nandito ka pala, kailangan mo talaga mapangarap ang sasakyan. Tama-tama. Siyempre, sino na naman, taga-bukid, ang alam ko lang, bike, motor. Tama-tama. Lalo na sa Cebu, traffic. Gusto mo yung mapapagsasakyan doon? Motor na lang. Mabubukasan ka doon eh. So ngayon, nandito tayo sa negosyo, cars talaga. So magkano? O, 3 million. Yan, 3 million. O ano pa? Ano pa? Travel. Sino mag-travel? Taas sa kamay. Sino ang may pangarap na mag-travels? Grabe, ang lungkot ng buhay mo pag hindi ka mag-travel. O sabi natin, mag-ano ka dyan ng 1 million. Diba? Sabi ko nga, nakapunta na ng Hong Kong. Aware ba kayo na sa Hong Kong maraming Chinese? O, ang gagaling nila mag-Chinese, lalo yung mga bata. Diba? Diba? Slow na lang. Hindi yata kumain eh. Sa Hong Kong, maraming Chinese. Slow na naman nila. Maraming Chinese, diba? Siyempre, Chinese naman talaga sila, diba? Sino nakapunta ng Hong Kong? Taas ang kamay. Kangkong lang. Walang Hong Kong. So, first time ko sa Hong Kong, guys. Actually, para lang siyang Pilipinas. Pero ang pinagkaiba lang, mayaman talaga sila. Sobrang yaman talaga. Yung mga sports car, nasa gilid na ng daan. Tama. Dito minsan mo lang makikita pag nagpalabas yung mga yung mga higher appliance natin eh. Pero sa Hong Kong, ginagawa nga lang taxi. Tama. So ibig sabihin, ang ganda pala pag nagda-travel ka. So sino dito gusto makatravel? Taas sa kamay. Di ba meron tayong free travel ngayon? O sinong gusto makapunta ng, saan yun? South Korea. Taas sa kamay. Di ba ang sarap pumunta ng South Korea, no? Kaso bakbakan din yun. Maraming directs yun. Kung ayaw mo naman ng directs, total accumulation. O ano pa yung isa? New Zealand. O sino gusto makapunta ng New Zealand? Taas sa kamay. Mapahom siguro yung mga ilok, di? Ayaw nyo ba pumunta ng New Zealand? O sino gusto pumunta ng New Zealand? O yan, dumami-dami na. May putok yung iba eh, kaya nyo magtaas sa kamay. So ibig sabihin, sa travels, kung gusto mo talagang malibot, yung mga gustong countries mo, kikita ka kailangan mo ng 1 milyon. O ano pa? Ipon, syempre. Gusto niyo ba ng savings? Yes. Sino ayaw ng savings? Grabe, lingkot ang buhay mo. Magkano? 15 million. 15, grabe naman. Sabi natin 10 million. Diba? O magkano lahat ang pangarap mo? O bilangin nyo, nag-kinder kayo, diba? Ano?
Hindi na marunong magbilang. Nasa harap ka pa talaga, ha? Ano? O, 19. O, nag-grade 1 naman pala kayo. O, 19 million. Ay, 19 million ba kayo ngayon? O, wala. So, alam nyo guys, di ba sabi ko kanina, health ang pinag-uusapan kanina. Product. Tama? Para sa kalusugan. Ngayon naman, para sa butas na bulsa. O, sino ito walang pera? Ta sa kamay. Grabe naman yan, dami pala natin. Di ba? So, ngayon, yung pag-uusapan natin, tutulungan ka dito paano kumita ng pera. Paano ka makapag-ipon? Paano mo makuha yung mga pangarap mo? So, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? So, okay naman pag nag-start ako, focus muna kayo sa topic ko kasi sabi ko nga, mabilis lang to. Naiintindihan ba? So, wag mo muna kausapin yung katabi mo kasi matagal na kayo nag-uusap. Di ba, mabaho hininga? Di ba, ganun yun. So, wag mo muna siyang kausapin kasi di ba kayo di ba kayo nauumay sa pagmumukha niyan? Puro chismis ang pinagsasabi. Naiintindihan ba? Oo, kasi para mamaya, pag tinanong kayo ng mga uplines nyo, anong natutunan nyo, may masabi naman kayo. Naiintindihan ba? O, pakibasa nga. Ayan, so elevate business presentation. So, pakibasa nga. Ayan. So guys, para sa kaalaman ng lahat, bago kayo agad-agad pumasok sa business or sa opportunity, dapat alam nyo kung quality ba ang products. Ang tanong, quality ba ang products natin? Ang tanong, maganda ba yung products natin? So kailangan gamitin natin. Maganda naman pala eh. Dapat nagbebenta din tayo kasi maganda naman pala eh. Maraming natulungan? Maraming napagaling? So ibig sabihin, pasok tayo dun. Again, bago ka pumasok na isang opportunity, make sure na yung mga produkto nila, quality. Naiintindihan ba? O next, company owners. Malulupit ba yung mga may-ari natin? Ang dami nating BODs. Tayo lang po. Again sa Tao Elevate ka lang makakita ng sobrang daming may-ari. Ibig sabihin, magkasakit pa yung isa, marami pa. Tama. Tapos kung i-combine mo yung experience nila sa ganitong klaseng negosyo, aabot na higit 100,000 years. O palakpakan nyo naman yan. Ibig sabihin, yung mga may-ari natin, alam nila ang in and out ng business natin. Alam nila yung mga pangangailangan natin. Alam nila kung ano yung dapat mangyari at kung ano yung mga future na kailangan natin. Naiintindihan ba? May iba kasi may-ari, hindi pamilya sa business, kaya ang nangyayari, nagko-close. 3 to 5 years, wala na. Tama-tama. Ang Tao Elevate kasi, hindi lang yan ilang taon, kundi lifetime na talaga. So, pinapalakpakan yan. O, ito na. Last, marketing plan. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yun yung itatopic ko mamaya kung bakit napakaganda ng Tao Elevate. Kasi pag once meron ka ng quality products, maganda naman pala ang company owner, at maganda naman pala ang marketing plan, dun mo na makukuha ang success. Ang lahat ba na nandito gusto ng success? Yes. Gusto mo ba maging successful? Yes. Gusto mo ba na ikaw yung puputol ng kahirapan ng pamilya mo? Yes. So ngayon, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Naiintindihan ba? Next tayo. Pakibasa. Ayan na. Yan. 4 quadrants. Gawa ni Robert Kiyosaki. So ngayon na, ipakita ko lang sa inyo kung anong kaibahan ng ginagawa ng mga tao dito sa mundong ibabaw. Naiintindihan ba? Ngayon, ang employee, sabi nga, you have a job. So ibig sabihin nyo yung mga empleyado. Tama-tama. Ilang oras ang pasok ng empleyado? 8 hours. Tama? 8 hours. Sa tingin nyo, 8 hours lang talaga? Hindi, no? Kasi ano ang oras yung preparation mo? 2 hours. Sabi natin 2 hours. Tama? Ligo, kain, biyahe. Tapos pauwi. Ilang oras din? 2 hours din. Pag traffic, lalo na sa Manila, traffic. O ilang oras na yan? O 12 hours. Tama? Magkano ang sahod per day? Ha? 645. Ang tanong, pang 645 ka lang pala? Tama? Diba? Ang malupit pa, bago ka magkaroon ng trabaho, kailangan may diploma. Ang Pilipinas, yung mahirap na bansa, na grabe ang qualifications. Kailangan mo na may diploma ka.
Ang malupit pa niyan, hindi lang high school graduate, dapat college graduate. Pamilyar? Pamilyar? So sa tingin mo, pag mag-per day ka lang ng 645, makukuha mo ba pangarap mo? Malabo, no? Ang labo talaga. So ibig sabihin, sa employee, walang masama dyan. Tama-tama. Maraming napaaral dyan, maraming nabuhay dyan, maraming kumakain dyan, pang survival. Tama-tama. Pero pag usapang pangarap, hanggang pangarap na lang. Kumbaga, imposible talaga siyang makuha. May kilala ba kayong empleyado yumaman? May kilala kayo? Wala. Kamo, mayaman sa utang. Mayaman sa loan. Tama-tama. Ang malupit pa, ilan ang edad na pwedeng magtrabaho? Ilan? Di ba sisintihin ka na? Di ba magre-retire ka na? O ilan yung pinakalas na edad na pwede ka magtrabaho? 60 years old. Sa tingin mo, 60 years old, aabot ka ba kaya niya? Ngayon nga lang, 50 pa lang, wala na, tigok na eh. Tama-tama. So, ibig sabihin, after 60 years old, ano na gagawin mo? Wala na. No work, no pay. Tama-tama. So, napaka-komplikado sa posisyon ng empleyado. O dito naman tayo sa self-employed. You have a job. O sino yung mga nandun sa self-employed? O doctors. Di ba? Ano pa? Ano? Engineer. Ano pa? Artista. Tama? Ano pa? Technician. Yan. So, ibig sabihin, bakit? Pag wala sila, wala ding kita. Pag walang magpapacheck up, may kita si doktor? Wala. Tama? Kung walang magpapagawa ng building ng engineer, may kita? Wala. O, ang artista, kung walang kukuha na project, walang endorsement, may kita? Wala. May nahulog. Parang baka nyo naman, may bisita daw. may tara, sige lang, pasok. Hindi nyo okay, sige, upo lang. Natakot yung iba, multo pala. Yan. Tawa mo na. So, ibig sabihin, malinaw sa self-employed, pag wala ka, walang kita. O, ang tanong, pasok ka ba sa pagiging artista? Ang tanong, pasok ka ba sa pagiging doktor? Ilang years bago maging doktor? 3? Anong 3? Tagal pa yan. Ilang taon yan, tama? So, ito engineer, kaya? Tamad mo nga mag-aral, IT pa nga sa pilitan pa eh. Diba? Kumbaga, ang malinaw dyan, ang self-employed, pag wala yung katawan mo, pag hindi ka okay, tigil ang kita. Maliwanag? O, dito tayo sa business owner. You have a system. May sistema siya. O, sinong pasok sa business? Sino? Ano naisip niyo ng mga business owners? Jollibee. Naluding kayo dun ah. Ano pa? Si McDonald's. Ang leader ko yan. Yan, ano pa? Chowking. KFC. Sa tingin nyo, magkano ang puhunan para maglabas ng ganitong mga business? Ang Jollibee po, 55 million. May 55 million ka ba? Diba? Sabihin natin ito, 40 million. Ang tanong, may 40 million ka ba? Tama. So, ibig sabihin, ang laki. Ito, franchising pa lang to. Hindi pa kasama sa mga over expenses nila. Sa mga tax, sa mga sa stores nila. Ito, franchising pa lang, bibilhin mo pa lang yung pangalan nila. So, ang tanong, may 55 million ka ba? Diba? So, ang mga mayayaman, diba, nasa business owners yan. May sistema sila. Ano yung pinapairal nila? Law of leverage. Bakit law of leverage? Nakita mo na ba yung may-ari ng Jollibee? Nag-open ng Jollibee? Na-open mo. Yung SM, nakita mo na ba yung may-ari ng SM na nag-open ng SM? So yun. Ibig sabihin, kahit wala sila, tuloy-tuloy pa rin ang kita. Marami bang mayayaman na patay na, pero tuloy-tuloy pa rin yung business nila? Napamana nila sa mga anak nila, sa mga angkan nila? So yun. Pero ang tanong, may 55 million ka ba? Diba? O dito naman, sa investor, you own a investment. So yan naman, itong mga business kasi, pag kumita na yan sila, nag-i-invest yan sila. Mga shareholder, nagbibili ng mga stocks, pag may di ba may mga, nakikita nyo, familiar kayo sa mga building na pinapagawa? Mga corporation yan. So, ang mga mayayaman, nag-aano yan sila dyan? Nag-i-invest yan sila. O magkano ang ina-invest? 200 million. Ang tanong, may 200 million ka ba? Yan yun. Diba? Kasi po, dito, sa employee at sa self-employed, ang tawag po dyan, 4 quadrant.
per quadrant. Ibig sabihin, wala talagang asenso eh. Tama. Wala talaga, hindi ka talaga yayaman. Hindi mo makukuha yung pangarap mo. Pero pag dito sa business owner and investment, yan yung tinatawag na rich quadrant. Hindi ako nagsabi nun. Si Robert Kiyosaki yun. Naiintindihan ba? So anong gusto nyo? Dito kayo sa kabila o dito kayo sa kabila? Dito kayo sa left side or sa right side? Right side. So ang tanong ko, meron ba kayong 55 million? So good news. Diba? O, diba nga oh? Meron akong itatopic ngayon na kahit wala kang 55 million, kaya mong yumaman. So excited ka na ba? Excited ka na ba? Yan, so pakibasa nga. Ayan. So welcome po sa Tao Elevate. I-explain ko ngayon paano ka maging certified member ng Tao Elevate. Yan. Avail our resellers package. So magkano? Pakibasa. Malaki, maliit. Malaki, maliit. Malaki, may maliit. Malagkit. Diba? Malaki. Ito. Malaki. Malaki pa rin ba? O maliit na no? O, depende lang kasi sa sulat eh. O again, maliit, malaki. O maliit na no? O again, syempre, ang 8980, malaki pag gastos. Diba? Ganun tayo eh. Pag gastos, malaki. Pero again, pag business, maliit. O again, sino ang mas malaki? 55 million, 8980. Pero ngayon ko sasabihin sa inyo, kahit hindi yan katumbas ang 55 million, kaya mo pa rin yumaman at makuha ang pangarap mo. So excited ka na ba? So ano ang mababalik sa 8980? Ganito lang kasi yun eh. Ilalabas mo ang puhunan na yan pag malaman mo ano ang kapalit. Tama. Bakit? Susugal ka ba sa isang bagay na alam mong matatalo ka agad? Susugal ka ba sa isang negosyo na alam mong, di ba? Hindi naman pala maganda ang balik. So ngayon, explain ko sa inyo, ano yung mababalik? O, pakibasa. Yan. Ang unang benepisyo, the moment na magbayad ka ng 8980 o maglabas ka ng puhunan na 8980, is may mababalik sa'yo agad na 9,000 worth of products. Again, ang sabi po ng Batas ng Pilipinas, pag naglabas ka ng puhunan, at least may bumalik agad sa'yo na 70% to 80% sa perang nilabas mo. Ang tanong, nabalik ba? Nabawi ba? Sobra pa nga eh. 8,980 lang nilabas mo, 9,000 ka na. So doon pa lang sa produkto, panalo ka na. So again, maganda ba product natin? O, sobrang ganda. O, ano pa? Yan. 40% discount to all products. So, ibig sabihin, pwede kang kumita sa produkto. Pag naubos po yung products nyo, pwede pa kayong mag-order. Maliwanag po ba yon? Next. O, ano pa? Yan, magkakaroon ka rin po ng free personal web page account. Yun yung tinatawag na ETC, Elevate Tracking Center. Ibig sabihin, nasa abroad ka man, nasa probinsya ka man, as long may cellphone ka, computer, may wifi and data, mamamonitor mo 24/7 yung account mo. Naiintindihan? Hindi ka mananakawan. Naiintindihan po ba? Makikita mo yung labas at pasok ng kita mo. So next, maganda ba? Yan, next, pakibasa. Yan, so di ba sa package, meron nakalagay na parang papel na maitim? So yun yung brochure natin. Pag-aralan mo yun, basahin mo kasi nandun pa yung mga ibang mga benepisyo at about sa company. Naiintindihan ba? O next, ano pa? Ayan, 100 personal accident insurance. So sinong gusto nito? Taas ang kamay. Yan, yung gusto ngayon, di ba? So ang requirements po dito, dapat patay ka na. Okay? So hindi po kasama dito yung nakalimutan mo lang huminga. Kailangan po na aksidente ka po at dapat na sa Pilipinas ka nung nangyari ang trahedya. Naintindihan po ba yon? Maliwanag po ba? Para malinaw. O example, nasa abroad ka. Sabi mo, ay hindi pala kami avail dyan kasi ang mga abroad, may insurance din yan eh. Sa OWA, tama-tama. Eh, ang death certificate, isang copy lang yan, original lang yan, hindi pwede photocopy. Tama-tama. So doon yun. Pero pag yun nga, gusto mo mag-avail, dapat yung eroplano, nasa taas na, nang himpapawid ng Pilipinas. Tapos, matutumba sa Pilipinas. O, pasok ka sa 100,000. Naintindihan ba? Maliwanag? O, next. Pakibasa. Yan, ito na. Unprovoked murder and assault. Namatay ka kasi superhero ka.
Di ba? May nagsaksakan sa kapitbahay nyo. Pahiro ka. Di ba? Sabi mo, stop! Nag-stop sa gilid mo yung kutsilyo. Ikaw yung namatay. So, meron ka pa ring 100,000. Palapakan nyo naman yan. Masyado kang bayani. Ano pa yan? Yan naman, dahil patay ka na, syempre, yung mga kakilala mo, mga kapitbahay, merong kape-kape, di ba? Mga snack-snack, di ba? Mga biscuit-biscuit. Hindi po take home yun, ha? Pinakain po yun mismo doon sa libing. So, naintindihan po ba? Yan, may 10,000. Saan ka pa, no? Namatay ka na, may pang snack pa. Palakpakan nyo naman yan. Next, pakibasa. Yan naman, ang lagi ini-example dito is, magpagagat ka ng aso. Diba? Nakagat ka ng aso. Hindi ba pwede na nakagat ka ng aso tapos pupunta ka ng opisina? Dala-dala mo yung aso. Hindi pwedeng gano'n. Sabi mo, ma'am, pa-reimburse mo kasi nakagat ako ng aso. Di ba? Hindi. Punta ka ng ospital. Di ba? Pag ano ka doon, kung magkano ang magastos, ipakita mo lahat ng resibo. Tapos, example, nakagastos ka ng 5,000. Yun ang ibabalik sa'yo. Naintindihan po ba? Sabi mo, parang gusto ko makuha yung 10,000. Pagkagat ka ulit dito sa kabila. Ganon ulit. Di ba? Ganon po yun na. So, sigurista ka eh. Di ba? So, hindi ka po kikita dyan. Kung magkano lang ang ginastos mo, ibabalik lang po sa'yo. So, consumable po yan hanggang 10,000 lang po. Ha? Naintindihan po ba yon? Malinaw ba? Next. Pakibasa. Yan. Dito po sa Tao Elevate, tayo na lang po ang nag-iisang company sa Pilipinas na daily payout. So ito po yung requirements. Kailangan mag-process ka ng BDO mo at Union Bank through online or personal sa bangko. Pag meron ka na nun, pupunta ka sa Tao Elevate or mag-email ka sa Tao Elevate para ipalagay mo dun ba? Kumbaga ipalink. Ayan. Parang LinkedIn, no? Ayan, dating site. Ipapalink mo po yung BDO at Union Bank mo para ma-avail mo ang daily payout. Ito kasi yon, ang cut-off po ng daily payout natin. Anong araw ngayon? Anong araw ngayon? Thursday. Mamayang 4 a.m., yun ang cut-off. Kailan mo siya makukuha? 5 p.m. ng hapon. Palakpakan nyo naman yan. Hindi siya nga 24 hours eh. Hours nga lang ang agwat. Diba? Maganda ang Tao Elevate? Proud ka sa Tao Elevate? Pag may pangangailangan ka at kumita ka, ma-withdraw mo agad. Diba? Ang lupit. Tayo na lang yan. Ano pa? Free training. Ang tanong, naka-like na ba kayo sa Tao Elevate page natin? Lagi na ba kayo sumasubaybay dyan? Sa mga FW leaders namin, kindly like, diba? Share sa ating website. Kasi bakit? Halos araw-araw tayo may training. May bayad, wala? Lahat ng information na kailangan ninyo, stock nyo lang po yung Tao Elevate page. Diba? So pinapalakpakan po yan. At mapapansin nyo po, kahit madaling araw, nagla-live. Kasi may tinatawag tayong real live. So ibig sabihin, yung mga OFW leaders natin, kahit nasa ibang bansa pa sila, marami silang matututunan sa negosyo natin. Naintindihan po ba yon? So kailangan, wag po kayong mapagod, mag-like, mag-share sa page natin para marami pang matuto, diba? At yumaman sa negosyo natin. Kasi nandyan lang naman sa page natin talaga lahat eh. Tama-tama. Laging sinasabi, hindi ako marunong dyan, wala akong idea dyan. Nandyan na po sa Tao Elevate page lahat ng kailangan mong malaman. Naintindihan po ba yon? Malinaw ba? Next. Pakibasa. Yan. Dapat nilalakasan nyo yan kasi yan yung pinakamaganda. Balik. Inheritable business. Ito na. Lifetime membership. Nakailang jowa ka na, walang forever. Nakailang palit ka na. Diba? Kaka-I-love you nyo lang kanina, hiwalay na kayo bukas. Diba? Pero sa Tao Elevate, may forever. Lifetime po. Yung 8980 mo, lifetime. Mawala ka man, pagbalik mo, member ka pa din. Pinapalakpakan yan. Ulas, inheritable business. Pagpatay ka na, doon naman tayo papunta lahat eh, tama? Pagpatay ka na, yung negosyo mo, pwede mong ipamana sa pamilya mo o sa anak mo. Kaya may tinatawag tayong beneficiary. Diba? Meron kasi tinatawag na insurance beneficiary. Ang tanong, sinong nilalagay mo? Jowa mo? Again, wala kayong forever. Huwag mo siya ilagay sa insurance. Naintindihan po ba?
So kailangan po, ang negosyo natin, dapat aware po kayo sa minibigay niyong detalye. Maliwanag po ba yon? Naiintindihan ba? So ang tanong, bawi ba yung 1880? Sulit bang 1880? So ang tanong, malaki ba maliit? Maliit. Kasi ang dami na, ikaw ba naman, namatay ka lang, may 100 ka na? Tama. So, ibig sabihin, dito lang po yan sa Tao Elevate, sobrang liit lang. Hindi mo na kailangan maglabas ang 55 million para lang matupad yung pangarap mo. Ang tanong, marami na bang nagpapatunay na sa 1880, maraming yumaman? Marami. Mamaya makikita nyo kung sino-sino sila. O, pakibasa. Yan, we have 5 ways to earn. Huwag kayong mahiya, umupo kayo. Oo, kasi magkakabarikos kayo, tatayo kayo dyan. Yan, so may 5 paraan tayo para kumita. Pakibasa. Yan. So, ang tanong, nagbebenta ba? Nagbebenta ba? Hindi. Wala akong nakikita sa opisina nag-order. Diba? Guys, alam nyo ba na pwede kang kumita ng malaki dahil lang sa produkto natin? Again, ang dami na pong kumakalat na mga product testimony na nagpapatunay na maganda yung produkto natin. Naintindihan ba? O example, retail profit up to 40%. So example, nagbenta ka ng 8 herbs. Magkano ang 8 herbs? 3,500. Pag hindi, member. Pag member, 2,100. What if nakabenta ka ng isang box ng 8 herbs? Magkano ang tubo mo? 1,400. Malaki, maliit. Guys, sino ang mas malaki? Yung empleyado na 645 per day? O yung isang box lang na kikita ka na agad ng 1,400? Diba? Ayusin yung desisyon nyo sa buhay. Mag-empleyado na lang ako. Magbenta ka na lang. Ito sa 1,400 ka pa. Tama. Again, ayusin yung desisyon nyo sa buhay. Pipiliin mo mag-empleyado 645 per day. Tapos sa product lang, magbibenta ka lang ng isang box. Nakahiga ka lang. Nag-post ka lang sa Facebook. Nag-share ka lang. May 1,400 ka na. Pinapalakpakan yan. Tapos aarte-arte ka. Hindi ka magbibenta. Tapos, 645, pipiliin mo, ayusin mo, desisyon mo sa buhay mo. Kasi pag nakabenta ka ng 10 box, so magkano na agad? 14,000. Again, anong ginawa mo? Diba? Either personal mong ibenta, or either mag-Facebook ka lang. Tama. Malaki? Sobrang laki. Again, hindi ako kumikita. Dito pa nga lang sa product ko, hindi ka kasi nagbebenta. Mukha ka naman taga-benta. Aarte-arte kasi. Diba? This generation, hindi talaga marunong magbenta. Akala mo kung sino. Tama? Ang lakas maglante. Di marunong magbenta ng 8 herbs. Diba? Hindi nahiya manligaw kahit wala siyang income, pero nahihiya magbenta ng product. Tama. Kaya ang jowa nyo, pag walang pandit, pagbenta ka mo ng 8 herbs, para may 1,400 tayo. Para may pang Jollibee naman tayo. Sige, yung tagtusok-tusok. Di man? Tama? O, di sa mga online. Di ba, nakakahiya ba magbenta? Guys, hindi kayo mapapakain ng hiya nyo. Tama. Gugutumin kayo niyan. Kaya ang tanong, magbebenta na ba? Magbebenta na ba? O, next tayo. O, second way of earnings. Pakibasa. O, retail bonus. Ibig sabihin, unlimited po yung retail bonus. Example, ito na lang. May mga kakilala kayo dito sa Manila, tama? May mga kamag-anak, kaibigan, ka-chatmate. Di ba? Ang hilig pa naman yan sa litmatch, marami na yan. Papuntahin nyo dito sa opisina. Paupuin mo dyan, dito talaga sa harap. Wala siyang magagawa, dyan talaga sa harap. Paupuin nyo lang talaga dyan. Pag yan nagustuhan ang negosyo, maglabas ng 1880, kikita ka ng 1,000. Naiintindihan ba? O ganyan lang kasimple ang negosyo, anong ginawa mo? Nagpaupo ka lang naman eh. Tama. Huwag puro kung saan kayo pupunta eh. Dito nyo dalhin sa opisina. O kain mo natin sa labas. O, paupuin mo dito. O tayo, kape-kape tayo. Dito po, may kape naman yan sa pagkatapos eh. Pakapihin mo ng Grace. Diba? 25 pesos lang yun, tama? So ibig sabihin po, bawat pasok ng tao na ipapasok mo, kikita ka ng 1,000. Ang tanong nito, ilan ang tao sa mundo? 1 billion. Billion. Tama? Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. So ang tanong, wala ka ba talaga mapapasok? O tamad ka lang talaga? Maarte ka lang talaga? Tama
Tama-tama. Kung tutuusin, marami kang mapapasok. Naintindihan po ba yon? Sabi nga, lahat ng humihinga, ipasok mo. I-invite mo. Pasukin mo sa negosyo. Kasi lahat yan, pera. Naiintindihan ba? Maliwanag ba? O next, o pakibasa. Yan, dual group bonus. Yan, may tinatawag tayong left sales group and right sales group. So example, di ba? Bawat dual group bonus, kikita ka ng 1.5. Pag may tao ka daw sa left, may tao ka daw sa right, kikita ka 1.5. O sino yan nasa left? Si John. Tapos sa right, si Mark. Di ba? So ibig sabihin yan yung pangatlong kitaan natin. Pag nakapasok ka ng dalawa, ang tanong, kaya ba magpasok ang dalawa? Kaya ba magpasok ang dalawa? Di ba? Dalawa lang naman pala eh. Anong ginawa mo? Pina-explain mo sa upline mo, pinaupo mo lang, in-add call mo lang, pinakausap mo lang sa mentor mo, sumali na, may 1.5 ka na agad. Naintindihan po ba yon? Maliwanag ba? Ayan. So next. O, pakibasa. Yan. Pakibasa to. O, pila palakpakan yan? Yan. Potential income sa 8980 pa lang yan ha. One account. Yan pa lang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, possible na pwede kang kumita ng 24,000 a day. Again, pipiliin mo pa to? Sino pipiliin mo? 645 a day o 24K a day? O yun naman pala, mabilis naman pala yung kausap eh. Diba? O next, pakibasa. Yan. Every dual group bonus, meron ka pong every match ng 1.5 and 1.5. So ibig sabihin, what if si John naghanap din ng dalawa, anong mangyayari? Kikita din si John ng 1.5. Kasi kumita ka na ng 3.5 sa dalawang tao eh. Si John, 3.5 din ang kikitain niya. So siyempre si Mark hindi pa patalo. Maghahanap din siya ng dalawang tao, so kikita din siya ng 3.5. So anong basa niya dyan? Fair business. Guys, ito yung pinaka nagustuhan sa karir ko na to. Walang una-unahan. Hindi naman sa pagmamayabang ha, mas malaki ang kinita ako kaysa dun sa isang upline ko. May isang upline pa ako. Mas malaki yung monthly ko kaysa sa upline ko. Ngayon mo sasabihin na una-unahan. Ngayon mo sasabihin na sa una, ang una lang kumikita. No. It's a big no. It's a big lie. Kasi dito, kung sino ang mas masipag, kung sino ang mas seryoso, siya yung mas kikita. Naiintindihan ba? Yan. So yan na. O ito na. Diba? Tatadtadin ka ng 1.5. Saan countries? O diba? Meron tayo tinatawag na Asia, Middle East, and Europe. Lahat po, wala kayo dapat pili. O sino na dito yung may mga big countries? Europe, taas ang kamay, may mga leaders. Yan, marami na ba? Kunti pa lang. Pasukin nyo na. Russia, Greece, Poland, diba? USA, Canada, Germany. Naintindihan ba? Alam nyo ba yon? Diba? Middle East. Sino sa mga Middle East? Dubai. O taas, marami ba sa Middle East? Taas ang kamay. Sino may leader sa Middle East? Yan, kunti lang. Saan ka nag-market? Asia. Wala din. Ang iba walang pakialam. May mga putok siguro yan. So yan po, imaginein mo yan. Ang gagawin mo lang, magpasok ka lang ng dalawa, isang tao sa left, isang tao sa right, kikita ka ng 1.5. Unlimited, 1.5. O ito nga pakibasa nga dun sa gilid. Safety net or limit. So ibig sabihin, meron tayong tinatawag na safety net. Ang gusto nyo, mag-close ang company o tuloy-tuloy tayo? Meron tayong tinatawag na safety net. Sa umaga, sa EM, 8 accounts lang ang pwedeng ipasok. 8 packages lang. Sa hapon, meron ulit 8. Kaya, nag-match siya ng per day na 24,000. Malinaw ba? Malinaw ba? Malinaw? So, ito na yon. Si Upline Giovanni, kilala nyo? May kasalanan ako dun eh. 2 beses o 3 beses kayo na flash out eh. Sobra sa 8 kasi na-encode namin eh. Lalo na pag cut off na. So, ganun kasarap kumita sa Tao Elevate. So, palagpakan nyo yan. Si Upline Giovanni po, na-experience na yung 24K per day. Ilang beses na, ilang araw na, yun yung top 1 ng Tao Elevate. So, palagpakan nyo yan. So, yan. Next. Pakibasa. Yan. So, ibig sabihin pala sa gross income natin na pwede mong kitain sa isang per day 2 times 12,000. So, ibig sabihin 24,000. Naintindihan po ba?
So per week, kikita ka ng 168,000 at sa per month, kikita ka ng 720,000. Malaki, maliit? Malaki po ang kitaan ng Tao Elevate Partida. One account pa lang ang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin pinag-uusapan ang VIP, VIP Prime at VIP Prime Plus. O sino dito VIP? Taas ang kamay. Konti pa lang. VIP Prime, taas ang kamay. VIP Prime Plus, taas ang kamay. O, wala pa. Diba? So dapat goal nyo, pag kumita kayo, mag-invest pa ulit kayo sa negosyo natin para maranasan nyo ang malaking kitaan. So pakibasa. Yan, power of two illustration. O example, sumali ka ng January. Naghanap ka ng dalawa, kumita ka 3,500. Sa February, yung dalawa mong kaibigan, naghanap din ng tigda-dalawa. So kikita ka ng 3,000. Ang tanong, may ginawa ka ba? Wala. So again, sa March, yung tao nila, naghanap din ng tagda-dalawa. 8 na, o magkano kinita mo? Again, may ginawa ka ba? Wala. So continuous na yan. Ibig sabihin guys, January to December, pag yung mga tao mo, naturuan mo lang maghanap ng tigda-dalawang tao, magkano kikitain mo? Yan, ito na. Total of 2,985,500 pesos. Again, pag tuloy-tuloy na yung mga tigda-dalawang tao mo, maghanap din ng tag-dalawang tao. O again, malaki o maliit? Malaki. So masarap gawin ang Tao Elevate? Masaya gawin ang Tao Elevate? Yes. Yan. Next. O, pakibasa. O, ayusin mo naman sa pagbasa. Grade 1 ba kayo? Ah. Pakibasa yan. Earn 5%. Yan. First level to 10th level. Ayan. So, ibig sabihin, earn 5% rebates from product reorders from first level to 10th level. Alam nyo ba, na sa uni-level bonus natin, kikita ka bawat order ng leader mo? Hanggang baba yan. Hindi kayo aware kasi hindi kayo nagbibenta. Pero pag nagbibenta kayo, ang laki po ng kitaan. Kasi bakit? Yan. Bawat po level niyan, meron kang 5% commission. May balik ka din po commission yan. O example, ang Eat Herbs. O yan. Ang Eat Herbs kasi meron siyang 28.2 commissional points. Okay? So ibig sabihin, what if may 1,000 leaders ka sa baba? What if yung 1,000 leaders mo bumili ng tig-iisang box? So automatic po yan. Bumili lang po sila, nag-order lang po sila, automatic yan kikita ka ng 28,200 pesos. Kakailangan ang goal mo ngayon, magpadami ng leaders. Magpadami kasi pag lahat yan, mag-order ng item sabay-sabay, wala kang choice, kikita ka. Bukod sa retail bonus at dual group bonus, meron pang uni-level bonus. Naintindihan ba? Masarap ba kumita? Yan. O next tayo. Pakibasa. Grabe. Yeah. Start step. Bonus. So yan, sabi nga, earn additional rebates based on ranking. Sa ML may ranking, sa Tao Elevate meron din. Pag once nag-member ka, kakasi mo, sino yung mga member na? Taas ang kamay. Ayan, so ang tawag po sa inyo is Tao Resellers. So pag Tao Resellers ka, wala ka pang, percentage rebates. Pero, pag once na mag-order ka ng 25 bucks of Eat Herbs, makaka-rank up ka na po na Tao Attaché. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Again, kung gusto mong ma-promote agad at mag-rank ng Tao Attaché, ang wala kang ibang gagawin, kundi mag-order lang ng 10 Eat Herbs. Naintindihan ba? Kaya ba? Kaya! Maraming nag-order ng 10 bags ng Eat Herbs sa isang bagsakan lang para lang ma-Tao Attaché. Kasi bakit? Pwede kang kumita ng 10% rebates. Naiintindihan ba? O next, Tao Consul. So 100 points naman po yan. So, ano po yan ha? Group points. Para mabuo mo yung mga points na yan, kailangan yung mga tao mo sa baba, tinuturuan mo din yan mag-product order. Naiintindihan po ba? Di ba may tinatawag tayong monthly reorder? So kailangan, meron kayo kasi lalo na kumbaga, requirements yan para mapasama sa top. O sinong gusto mapasama sa top? Taas ang kamay.
Ang tanong, nagre-reorder ba? O, di ba? Kalimutan mo nang sumama sa top kundi ka naman nag-order kahit isang sabon man lang sa loob ng isang buwan. Naintindihan ba? So mag-order na ha. So pag Tao Consult ka na, yan yan, 100 points, meron kang 20% rebates. Di ba sabi ko kanina? Ang Tao Attaché, kailangan niya ng 25 bags ng Eat Herbs. Sa Tao Consult naman, kailangan mo lang 250 bags of Eat Herbs. Tapos last is, pakibasa? Yan, 1,000 points. Yan naman, kailangan mo lang 2,500 na Eat Herbs. Para maging Tao Ambassador ka sa Tao Elevate na may 30% rebates. Pag yan mapag-aralan mo, masasabi mo talaga, ang sarap pagsabayin ng pagpasok ng tao, dual group bonus at yung unilevel and stir step bonus. Ito po again, hindi mo to solo effort. Ano to? Group effort to. Again, kailangan yung mga OFW leaders nyo, i-motivate nyo rin na huwag mahiya magbenta ng product. Na use your own product. Anong gusto nyo? Healthy ang leaders nyo o hindi? O yun naman pala eh. Kailangan bakbak sila sa trabaho, overwork sila doon, kailangan mag-take sila ng food supplement. Naintindihan po ba yon? So malaki ba ang kita ng Tao Elevate? O ito na, may nagtanong, marami na ba talagang kumita dyan? May magpapatunay ba talaga na may mga kumikita na dyan? O ito na O palapakan nyo naman yan. Partida, 1 year pala ng company ito, 3 years sa tayo. Mas dumami na yan. Nakailang pa-check na ang mga taong yan. Iba-iba pa yan. May empleyado, may OFW, di ba? May mga kabataan. O sino mga kabataan dito? Taas ang kamay. Ang dami. O palakpakan mo naman yan. Ibig sabihin, isa din sa nagustuhan ko sa Tao Elevate, wala siyang pinipili na pagkatao. May pinag-aralan ka man, may tinapos ka man, ano man yung background mo, saan ka man galing, welcome ka sa Tao Elevate. May karapatan kang yumaman sa Tao Elevate. Basta as long lang, kaya mong maglabas ng puhunan. At lalakasan mo yung loob mo at gagawin mo ng seryoso. Sa tingin mo, kumita ba sila kasi nagjo-joke lang sila? Kumita kayo sila kasi nag-ano lang, laro-laro lang? No. Kumita sila kasi sineryoso nila. Trinabaho nila. Tama-tama. So gusto rin ba na magka-cheque? Ayan. O sino pa? O marami na rin tayong mga Cars Achievers. So palakpakan nyo naman yan. Kilala nyo ba yung mga yan? O diba? Grabe yan, mga mentors natin yan. So yan yun. O diba? O palakpakan nyo naman si Apply Margie. First ever reseller OFW na may sports car. Guys, sports car. Dating OFW lang naman. Ngayon mo sabihin na hindi maganda ang Tao Elevate. Ngayon mo sabihin na walang kumikita. Ngayon mo sabihin na pangit. Wala sasampalin ka ng katotohanan Sasampalin ka ng mga resulta. Tama-tama. So ngayon ang tanong, gusto mo rin bang yumaman sa Tao Elevate? Yes! O, tanungin ko kayo ulit, malaki ang 1080 o maliit? Maliit! O maliit. Lalo na kung ito naman pala yung future na nag-aantay sa'yo. Di ba? So guys, ito na ang tanong. Maganda naman lahat O ngay, ang ganda ng kitaan. Di ba? Ang ganda ng benepisyo. Ang dami nagpapatunay na maganda ang produkto at yung kitaan. Kaso wala talaga akong pera Di ba? Kaso wala talaga akong 8980. Di ba may kasabihan? If there's a will, there's a way. Tama-tama. If there's a will, there's a way. Kung gusto mo na talagang magbago ang buhay mo, kailangan may gawin kang pagbabago. Huwag kang mag-expect na makakalabas ka sa sitwasyon mo o kahirapan mo kung ngayon pa lang hindi ka na sumusugal. Kung ngayon pa lang hindi ka gumagawa ng desisyon, diba, sa buhay mo. Naiintindihan ba? Ito nga ilang 8980 na ba ang dumaan sa palad mo? Ilang 8980 na ba ang ginastos mo at napunta sa mga bagay na wala namang kabuluhan? Ilang 8980 na ba ang nagastos mo na wala man lang bumalik sa'yo? Why not this time? Diba? Magdesisyon ka at ilagay mo na dito sa Tao Elevate. Naiintindihan ba? Kasi pag guys, ako na nagsasabi sa inyo, lagi ko itong sinasabi sa mga FW leaders ko, kung susugal ka lang din naman, doon na sa sigurado.
Kung susugal ka lang din naman, doon na sa alam mong hindi ka matatalo. Matatalo ka lang po dito Ito matatalo ka lang sa tao elevate pag tamad ka. Matatalo ka lang sa tao elevate pag wala kang gagawin. Pero again, tamad ka ba? Sa mga leaders natin, tamad ba sila? Ibig sabihin, lahat tayo kayang kumita ng malaki sa tao elevate. Basta gawin lang natin ng seryoso at tuloy-tuloy. Okay ba yon? So ito pa, kung nandito ka na, huwag ka nang umalis pa. Ako na nagsasabi sa inyo, ako buhay naman ako. Never ko naranasan mag-FW, never ko naranasan mag-empleyado, pero buhay naman ako. Nakaka-travel, kumikita ng malaki. Nagkaroon ng malaking grupo. Di ba? Di ba? So ibig sabihin, anong pinagkaiba sa atin? Di ba? Anong kaya ko na hindi mo kaya? For sure nga, marami ka pang kaya na hindi ko kaya. So I challenge you. Di ba? Kasi minsan wala nakikinig tayo masyado sa mga chismis. Ang chismis, positive, negative? Negative. Ang malupit pa, ang chismis, may kulang, may sobra. Dito na ang ganda. Basta isa lang talaga ang nakikita ko, kung kikita ka talaga dito sa negosyon to, kailangan mo lang maging copy upline. Kailangan mo lang sumunod sa mga advice ng upline mo. Kasi again, walang upline na papayag na mapapahama ka. Ang upline, ang gusto lang yan, kumita ka at yumaman ka. So yun lang po, tapos na ako.